Ay, Mari, alam mo ba? Ano yun? Pupunta na sila sa Amerika. Talaga? Swerte naman niya, makapag-Amerika na siya. Baka nga makapangasawa pa siya ng kano. Gusto talaga. Gusto ko rin ng ganun. Kaya nga eh. Amerika pa. Ay naku pare, yung misis ko napakabungera talaga. Sus, si Mari naman. Ba ako lang binibigay yung pera sa kanya? May iba ako. Balita ko mag-abroad daw si Lena. 18 pa lang, sabak na sa Amerika. Naku, nga talaga ako kay Canardo. Maswerte siya dahil alas siyang tulad de Lea. Tama ko, para Nardo. Para kay Canardo. Wow, yung aga-aga, nag-inuman kayo dyan. Kaya huwag kang magulo dyan. Ay, ang swerte naman nila eh, makakarating na siya sa Amerika. Tsaka, kikirawa yung buhay nila. Ha? Ano swerte doon? Ang hirap ng buhay sa Amerika. Aba, yung kamag-anak ko nga andun na sa Amerika eh. Biglang yumaman. Buwan-buwan may padala sa kamag-anak niya. Sa bagay, masipag namang yung bata si Lea. Ay, si Lea. Say, congrats. Ay, thank you. Ay, sige, punta mo na ako doon, Oo nga pala, Lea. Gusto na pag-a-apply mo. Teka lang ha, punta lang kami kay Kaure. Ha? Magandang umaga, Kaure. O Clara, ito na ba yung anak mong pupunta sa Amerika? Opo, nga pala, ito si Kaure. Nakapagtrabaho na sa pabrika sa Amerika. Wow, talaga po? Tatanong ko lang kung anong magiging trabaho ni Lea pagdating doon. Marami, pero mahirap doon. Ano na bang lagay ng pag-apply mo? Pupunta po ako ng embahada bukas. Na hindi nakakuha ng visa dahil hindi niya alam kung anong trabaho ang ibibigay sa kanya. Aba, kailan pa ba yun? Kasalanan ng agency yun eh. Sila nagsabi na may trabaho eh. Siyempre, nag-apply itong si Lea. Ilang trabaho bang sinabi natin kaya mong gawin sa application form? Malay ba namin kung alin doon ang ibibigay? Walang nakasulat eh. Kaya, sinasabi ko sa'yo, dapat siniguro mo muna yan. Naku, paano kung di decent yung trabaho ang bagsakan mo, ha? Kaore, ano ba naman ang pinag-iisip mo? Legal na agency ang pinag-apply namin. Aprobado ka ng PUA yan. Huwag mo naman takutin ang anak ko ng ganyan. Clara, hindi ko siya tinatakot. Ang hirap din kasi sa mga kasong ganyan. Kapag hindi masiguro ang trabaho pag alis dito, piyadong walang trabaho pagdating doon. Miski na ba legal ang recruiting agency dito, nalaloko din yan ng mga kano doon. Ano ba kasing trabaho pinasukan mo, ha? Kaore, bukod sa trabaho, ano bang kadalasan tinatanong? Hindi, kung magpapakasal ka. Halimbawa, itatanong sa'yo kung anong ginagawa ng asawa mo. Ano ang trabaho niya, saan siya nakatira, sino ang nanay niya, ilang kwarto mayroon sa bahay niya, ano ang paborito niyang kulay. Tinatanong din nila kung anong balak mong gawin matapos ng ilang buwang paninirahan doon. Kung babalik ka pa, kung may balak kang manirahan doon ng tuluyan. Tinatanong din nila kung ano ang alam mo sa Amerika, kung ilan ang mga pangulo nila. Tapos may mga pamilya ka rito.
Tatanungin nila kung ano-ano ang pinagagawa nila. Tatanungin nila kung ano-ano ang pinaggagawa nila rito. Kung may balak silang sumunod sa'yo pagdating mo dun. Kung wala ka namang pamilya, tatanungin nila kung may boyfriend ka na. Ano naman ang boyfriend tinatanong? Bakit? May boyfriend na ba si Leia? Naku, wala po ah. See? Bakit kailangan pa nila pag-aksayan ng panon ang mga detalye ganyan? Kapag nagtanong ang mga Amerikano, akakalain mo may ginawa kang kasalanan. Napakabagsik nila. Kulang na lamang ay hubaran ka. Aba, pati nga kulay ng panty mo natatanong kung minsan napipilitan ka namang sumagot. Kapag nandun ka na't tinamaan ka na ng kaba sa dibdib, wala ka nang magagawa ang pagsisinungaling. Kung hindi ka naman makasagot ng tuwid, hindi ka makakapunta ng Amerika. Wala, hindi ka nila papayagan. Dapat listo ka. Tuwid ang pag-iisip. Hindi ka dapat anga-anga-anga. Yes na sagot mo, bigyan mo ng dahilan. Bawat no na sagot mo, dapat may paliwanag mo ng gusto. Matuto kang gumawa ng dahilan. Kung tango ka lang ng tango ng ulo, walang mangyayari sa'yo. Kahit baluktot ng Ingles, sige lang. Ipakita mo ang nalalaman mo na matalino ka at karapat dapat kang mabuhay sa bayan nila. Siguraduhin mo na alam mo ang ginagawa mo. Wala, pasado ka ba? Kakaba naman. Sana makapasa si Leia. Siyempre makapasok yun, hindi pwede ma-reject yun. Oh, andyan na pala si Leia eh. Andyan na pala si Leia. Oh, Aling Clara, kamusta? Wala, nireject. Yan yun na. Pangalawang pagkakataon pa naman. Sinunod mo pa lahat ng anong ikaw rin? Sinunod ko lahat. Mauna na kami. Ay naku pare, yung misis ko napakabungera. Si Mare naman, baka ko lang binibigay mong pera. Ay naku pare, yung misis ko napakabungera. Sus si Mare, baka man kulang binibigay mong pera. Maiba ako. Di ba mag-abroad si Leia, ha? 18 pa lang, sabak na sa Amerika. Nako, hanga talaga kay Canardo. Nakalimutan ko kasi. Bagay mo. Ano ba yan? Nandiyan na nga yung script eh. Wait na lang, kalimutan ko. Ay naku pare, yung misis ko napakabongera. Inalay ko eh. Sabi ka dyan, oh. Gustoy kita. Aling Clara, kamusta? Game na ba yan? There's only me, there's only you. Da-da-dee-la-da-da-do, da-da-da-me-da-da-you. Da-da-dee-la-da-da-do, when you were gone I think of you. All these places packed with people
people, but your face is all I see. And the music's way too loud, but your voice won't let me be. So many pretty girls around that just dressing to impress, but the thought of you alone has got me running. I don't know what to say next. Feeling like there is no better place than right by your side. I had a little taste and I only spoiled the party anyway, 'cause all the girls are looking fine, but you're the only one on my mind. La-di-dee, la-da-da-do, la-da-da-me, la-da-da-you. La-di-dee, la-da-da-do, there's only me, there's only you.